Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Usap-usapan na talaga ngayon sa social media, kahit sa Facebook, Twitter at sa X, ang tungkol sa mga missing sabongero. Kaya dito sa video courtesy ng Bilyonaryo Channel ay atin na naman mapakinggan ang tungkol sa sinabi ni Boying Remulla na kanilang ipasisid ang Taal Lake para malaman kung totoo ang sinabi ng witness. At sa pangalawang video clip natin ay atin mapakinggan na humiling ang mga naiwan ng mga biktima na ipasisid na ang itong Taal Lake. At hindi lang yan, atin balikan ang patutsada noon ni Gretchen Barreto, ang tinaguriang alpha female ng mga sabungero. Atin balikan ang sinabi ni Gretchen Barreto na may oras din si Bato de la Rosa. Ano kaya yun? Kaya atin mo na panoorin ang video courtesy ng Bilyonaryo Channel. Usap-usapan ngayon sa social media kung sino ang umano'y alpha female celebrity na sangkot sa pagmamastermind ng missing sabongeros. Matapos ang pinakahuling revelasyon ni alias Totoy, ang whistleblower na isa sa 6 na security guard ng Manila Arena na nakasuhan noong 2023. Matatanda ang kinumpirma ni Justice Secretary Boying Remulla kahapon na isang makapangyarihang tao ang nasa ulo ng operasyon. Basta yung sinasabi ng mastermind, narinig ko yung kanyang in his own words, kaya natin yan kahit kahit Supreme Court daw, kaya niya. Sinasabi niya. Kaya kakausapin natin ng Chief Justice tungkol. Kaya ang ilang netizens, tila ibinabalik ang koneksyon ng mga kaso kay Bilyonaryo Atong Ang. Ito mga kababayan, sino ba namang ibang ituturo? Wala namang mas mayaman pag kina Atong Ang, di ba? Kaya tinawag nga na alpha female si Gretchen at alpha male itong si Atong. Ito yung sabi ng mga ng mga chismosa sa social media. At muling idinawit kasi wala namang ibang maituro at siya nga yung itinuro nitong credible eyewitness, sabi ng DOJ. Kaya atin na lang hintayin kung ano ang lalabas ng investigasyon ng ating mga ahensya sa gobyerno tungkol dito. Meantime, balik muna tayo sa video. Matatanda ang unang nadawit ang pangalan ni Ang sa kaso noong 2022. Inimbitahan si Ang sa Senate inquiry ng missing sabongeros matapos madiskubre ng mga otoridad na 6 sa 8 major cases ng nawawalang sabongero nangyari sa mga arena na nasa ilalim ng Lucky 8 Star Quest, isang kumpanyang pagmamay-ari ni Ang. Mariing itinanggi ni Ang mga akusasyon at sinabing may conspiracy na nagaganap laban sa kanya. Kasabay ng pinakahuling revelasyon ni alias Totoy, muling lumutang ang 2022 video ni Gretchen Barreto. Binabatikos niya rito si Senator Bato de la Rosa matapos ang patuloy na pagka-question kay Ang noong isinasagawa ang isang Senate inquiry. Ang mahal ng relo ni Bato, saan kaya nanggaling yan? My God, Senator has that watch. Oh my gosh. How did Bato ever become a senator? Tingnan mo yung line of questioning niya. Kailangan talaga lawyer ang mga nakaupo. Ayan, pati si Gretchen napuna yung style ng pagsalita ni Bato, no? Kasi hindi masyadong refined yung pananalita ni Bato kasi Bisaya eh. Kaya nakita at napansin ni Gretchen ang relo ni Bato de la Rosa na worth 300 million. Yan yung patik watch na katulad ng suot ni Floyd Mayweather at ni Manny Pacquiao. Mga trademark yan ng mga bilyonaryo sa Pilipinas at sa buong mundo. Imagine, Floyd Mayweather lang ang nagsuot niyan at Manny Pacquiao. At meron pala si Bato niyan, yung Patek watch, 300 million ang niyan. At sigurado hindi yan binili ni Bato, siguradong regalo yan. Diba, sino bang magsayang ng relo lamang na 300,000 relo na? Ay, may 300 million relo. Ibili ko na lang yan ng sports car kung ako. Diba? Bakit ibibili ko ng relo? Kaya meron talagang nagregalo. Yan ang sabi ng iba at ganoon na rin ang palagay ko. Alright, balik tayo dito sa patutsada ni Gretchen kay Bato. Lamang naging public confirmation, matatanda ang ilang beses nang nalink si Ang at si Barreto dahil maraming beses silang nakikitang magkasama sa publiko. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang panig ni Ang at Barreto
pero wala pa itong sagot sa ngayon. Umaapila ang mga kaanak ng mga tinaguriang missing sabongeros na magsagawa na ng diving operation sa Taal Lake. Ito ay kasunod ng ibinunyag ng whistleblower na si alias Totoy na inilibing ang mga bangkay sa nasabing lawa. Kaugnay niyan at iba pang isyong makakausap natin si Department of Justice Undersecretary Raul Vasquez. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek Vasquez. Salamat po sa oras. Magandang tanghali din sa iyo, Cheryl. Magandang tanghali din mga tagapakinig at manonood. Ayun nga po ang apila ng mga kaanak po ng mga missing sabongeros. Kailan po ba maaasahan na magkakaroon po o matitignan, ma-check po sa Taal Lake o magkakaroon ng diving operation sa Taal Lake para matignan kung talaga bang totoo yung sinasabay nito pong si alias Totoy? Yung mga revelation ng witness na yan, ng alias Totoy na yan, ay subjected ngayon ng case build-up namin. Verification din, cross-verification, para masigurado natin yan ay may suportado ng ebidensya talaga. At yan ay titignan natin yung posibilidad na magkakaroon nga ng search operation para kung may makita mang mga remains doon sa Taal Lake. So, para po maging bahagi ito, or sabi nyo nga po, it's part of the case build-up, di ho ba Correct. makakatulong kung talagang magsasagawa po ng diving operations po dito sa Taal Lake? Kung totoo nga ba, or dapat pa paniwalaan itong mga sinasabi ni alias Totoy po, Yusek? Alam mo, maraming mga pieces of evidence na nabanggit dyan at yan ay bine-verify namin, pati yung FBI at yung mga pulis. Yung issue na magkakaroon ng diving or rescue operation or search operation, yan ay isang bagay na napaka-technical dahil yung Taal Lake na malalim at dahil sa dami na nang nangyari sa mga nakaraang panahon, nagkaroon ng volcanic eruption ng Taal volcano. So, maraming issue tungkol sa bagay na yan. And nung kine-check namin, tinitignan namin sa mga Coast Guard at saka pati na yung mga expert divers natin kung ano ba yung posibilidad na magkakaroon tayo ng mas malalimang technical verification or scientific investigation dyan. Dahil maliban kasi sa sinasabi, kung merong mga dokumento at merong mga corroborative witnesses or evidence pa, yun ang tinitignan natin para hindi lamang tayo umaangkla or tumatayo ayon sa sinasabi ng alias Totoy. Okay, so itong paghanap sa mga remains or mga kalansay, kasi kalansay na yan, at sigurado rin tayo kung merong current sa Taal Lake, kung merong dyan, yung current, yung moving water, ay siguradong nagkalat na yung mga kalansay. Pero ang hanapin doon ay yung mga sako na lang na nilagyan ng buhangin at tinalian. Sigurado naman ang pinagtali doon ay mga nylon. At hindi yun malalata kahit 1 taon. Pati yung sako, aabot pa yun ng 10 taon, makikita pa yun. Pero walang imposible sa miracle, sa milagro. Walang imposible kasi ang katawan ng tao ay sagrado yan. Kaya nga nagmumulto yung iba kasi nagpapahiwatig na hanapin sila at ibaon. 'Di ba? Kaya mayroon talagang nagpapahiwatig yan dyan. Ngayon ang gawin, just believe in yourselves sa mga divers. Kasi mga sagrado ang katawan ng tao. Siguradong lalabas ang mga yan, kahit mga kalansay na yan, ay magpapakita talaga yan. Magpapakita, magpaimabaw yan. Papaimabaw ang mga yan. Kahit na natabunan yan, meron talagang gagawin ang Panginoon at ang kalikasan, merong gagawin na ilabas yung mga kalansay na yan. Kaya wag mag-atubili na mag-dive. Kasi tutulong naman ang Japan, sabi ni Boying Remulla. Wag mag-atubili na hanapin yan. Kasi lalabas yan kasi tutulong ang mga espiritu. Tutulong ang mga kaluluwa na matatagpuan sila. Kaya nga nagkundi na ang mga yan Nagkukundi na yan. At kapag meron ng mag-dive ay talagang lalabas yan. Yan. Sigurado yan. Tiyak yan. Mga kababayan na meron talagang espiritu ang tao. Lalo na kapag ganito na namatay ng ganito
ay magparamdam talaga yan. Alright, so tapusin na natin ang video courtesy ng One News Channel. Kung doable pa rin ba kung sakali man yung sasagawa ng Yes, we are- diving operations, Yusek? Yes, Cheryl. Tama ka dyan. Ni Raul Yusek ng DOJ, Raul Vasquez. So gawan talaga yan ng lahat ng paraan kasi walang imposible sa Panginoon, walang imposible sa itong kaluluwa ng tao. Magparamdam talaga yan at lalabas ng lalabas ang mga yan at magpapakita yan. Dahil sa dami-dami ba naman, 100 plus pala ang mga tinatapon dyan, hindi lang 34 kasabungeros. Alright, ano sa palagay niyo mga kababayan? Kayo ba'y positive na talagang tinapon sa Taal Lake? Positive ba kayo na si Atong ang culprit? At sino ba itong alpha male at alpha female ng mga sabungero? Alright, so pag-comment na lang sa ating comment section. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. At sa mga bago pa lamang nakabisita, huwag niyong kalimutan i-subscribe ang ating channel para palagi tayong updated. Maraming salamat.